magandang umaga, magandang gabi, magandang tanghali kung saan man kayo manonood sa oras na ito sa buong mundo dahil ito ay maraming tayong subscriber, followers na sumusubaybay ito, no? Yung mga nauna natin video, kasi ito, continuous ito, series, no? Yung part 1, part 2, part 3. Itong part 4 ay kung ano ang gagawin natin na therapy sa katulad ng sitwasyon na nangyari kay Doc Willie na nagkaroon ng 16 cm. At pagkatapos, nagpakimo siya. Kaya makikita niyo yung pagkakaiba, ano ba ang ginagawa ng standard therapy procedure sa medical, katulad niya, nagpakimo, at ano man pagkakaiba ng Abiso Wellness. Naipakita na rin natin yung mga procedure ng Abiso Wellness, kaya subaybayin nyo, pero mas maganda panoorin nyo muna yung part 1, part 2, part 3, dahil ito part 4. Malaki ang maitutulong sa inyo at ginawa ko ito para makatulong sa lahat kahit na wala kayo rito sa Metro Manila o nasa Mindanao kayo o sa ibang bansa para makatulong sa inyo upang kung meron kayong sitwasyon na bukol na sinasabi natin dahil ang dami ngayon may bukol, maagapan, wag lumala. Okay, bago natin i-discuss tuluyan yung part 4 na ito, magbigay muna tayo ng daan sa mga reaksyon. Isa sa napansin ko, yung reaksyon na kasi doon sa part 3, meron nagpabakuna ron may maliit na bukol, pagkatapos ng bukol, biglang lumaki. Dahil sinasabi natin na pwedeng pinag-aaral ngayon kung ano ang koneksyon ng biglang paglaki ng bukol nung bakunahan na pandemic at yung biglang pag-itim ng dugo na ngayon nasa pag-aaral yan. Ngayon may nag-react, sabi, alam mo Doc Abiso, ano yan parang very seldom yan ang mangyari na papakimo tapos may nagkaroon. Kasi yung nagpakimo siya, may bukol siya rito, tapos after 5 session, nagkaroon ng bukol dito sa singit niya, malaki, ganun, nawala rito, pumunta ron, na hindi naman dapat ganun ang mangyari, dahil chemo nga, nag-a-IV siya, dapat na eliminate lang kung ano man ang bukol, no? Kaya lang, naipakita namin sa iyo part 3, kaya kailangan panoorin niyo yung part 3, At, eto naman, meron akong ipakikita sa inyo, kung ano ang yung, pinag-uusapan natin kasi efficacy, side effect, benefits ng pagkikimo O ipakikita namin sa inyo, ito, isang sitwasyon na nagpakimo siya 36 session. Bakit umabot ng 36? Alam niyo kung bakit umabot ng 36 siya? Ipakikita natin, sige. Itong pasyente nito, base sa sekretary ko, may tumawag sa kanya at pagkaalam ko yung asawa, Itong araw, anong araw ngayon? October 31? November 1, It was last week. Namatay na ito base dun sa may tumawag, tapos sinabi lang sa akin ng sekretary ko, patay na. So nakakalungkot, pero gusto ko rin i-ano sa inyo at para baka makatulong ng dagdag kaalaman sa bawat isa sa atin. Ito, nagkaroon ng, umabot siya ng 36 chemo. Paano nangyari? Kasi nga, nung unang may bukol siya, sabi sa kanya, magpa-chemo, 12 session. Di nagpaano siya, pero after 6 months, lumiit yung bukol niya, pero limit lang ko. Pero after 6 months, lumaki na naman. Bumalik siya sa doktor. Dok, lumaki Ganun ba? O sige, chemo uli. Nag-12 na siya. O di ilan na? 24. Tapos, nung natapos niya yung another 12, additional 12, after 3 months, lumaki na naman. So, sabi sa kanya, chemo na naman, kaya umabot ng 36. Ngayon, patay na ito. Kaya, yan nangyari sa loob ng 2 taon. Ito, patay na nalulungkot to, kundi sa pamilya niya. Hindi ako nag-ano rito, gusto ko lang yung sitwasyon kailang
alamin natin ano yung benefits at saka side effect, di ba? O panoorin, siyempre, ulit ko, kaya nagpunta ito dahil hirap na at ayaw na magpakimo talaga. Alam niya mamatay na siya. Hirap na. Punta rito nga yan, halos hindi na lakad dahan-dahan. Tapos, hinihingal na, kinakapos na yung hininga. O, tapos tinerapi namin, siyempre ako naman, sino ba ng buhay, di ba? Hindi natin alam eh. So, sige, titerapi namin. Pero 36 kimo na siya. O, sige. Ano pakiramdam sa kanya? Tingnan mo, gumanda ba? Opo. Gumanda po ang ano niya. Aura, ha? Oo. Ngayon, tetasin natin yung lakad niyo, ha? Opo. Kasi ito, paalala ko, stage 4 cancer, metastasis, baga sa nagsawa na kayo sa chemo, di ba? Hindi lang 30 chemo lumalabas, hindi lang 30 chemo. Hindi po. Di ba? Ang dami, no? 36. 36 pala. Kasi 12 batch. So, O, sa 12, 2020. 24, 36. Oo nga. So, nung nagpunta rin yung hinihingal, tinetrapi namin, nag-improve ng konti. Pero ako, expected ko na yun sa dami ng dumaan sa akin na mga ganyan. Halos gulay na siya, no? At ang totoo, nasunog na nga ito, pati labi niya, iba na pati paa, sunog. Awan, pumula. Pero yung hingal niya talagang kinakapos na siya, no? Halos kulang na siya sa oxygen. So, yun ang isa sa sitwasyon, ano? O, sige, para maging reference din natin sa pag-aaral. Okay, balik tayo kay Willie Ong dahil itong vlog na ito, talagang para kay Willie Ong ito, no? Sa sitwasyon niya. So, kung ako tatanungin nyo, dapat yan, so una pa lang, nung nagkaroon siya ng, kasi nakalagay ito, pangatlo na tayo, ano magagawa ng Abiso Wellness, anong makatulong, no? Dapat yan, kung ako tatanungin, kanya-kanya naman, ganun talaga wala namang katiyakan ng cancer. Okay, pero kung pagbabasihan ko yung karanasan ko, dapat yan, nung nagkaroon ng cancer, masakit. Dahil tumutubo, yung bukol malaki na para sa akin, dapat yun, inoperahan. Tinanggal yung bukol, siyempre, mawawala na yung pressure, mawawala yung pain. Although yung chemo, yung pinakabukol niya lumiit dahil nga yung angiogenesis, yun ang talagang inaano ng chemo, yung pinaliliit para kumonti ang supply doon sa tumor and then magsishrink yun. Pero nandun pa rin. Pero para sa akin lang naman, mas the best, inoperahan para ma-maintain yung dami at quality ng kanyang immune system. Kasi pag kinimo tayo, kung susundan natin yung part 3, sinabi ko ron kung ano nangyayari doon sa mga sundalo natin o immune system. Paano ito? Ganyan na yung sitwasyon. Ito naman, nandito na yung sitwasyon. At ang alam ko, medyo, hindi ko alam, ang alam ko nung una, may nag-improve na siya, nawala na yung pain. Salamat sa Diyos, Kaya lang, may mga pinagdadaanan pa rin, yung panghina nandun pa rin. Katulad nung pinakita kong pasyente. Ganyan, lumiit na yon, nakawala na yung pain, wala na yung umuuntog doon sa mga organ niya. So, kaya lang, yung immune system, hindi natin matcha kung yung bilang, yung quantity nandun, pero yung quality, sigurado, hindi na ganun kapareho, may mga damage na yun. So, para sa akin, dapat operahan na lang siya. Huwag nang, kung lalaki huwag na magpakimo, tanggalin na yon, and then para wag nang mabawasan yung kanyang immune system o manghina o magkaroon ng injury. Katulad na nangyari doon sa isang pasyente, chemo ng 12, lumiit, tapos after 6 months, medyo lumaki uli. Kasi aggressive nga Nagpa-chemo ulit, 12 na naman, lumiit, after 3 months, lumaki, chemo na naman, kaya inabot ng 36. Ngayon, patay na yung tao, no? Sana, kung ito naman tayo, para sa akin, yun ang the best. Opera siya, and then, palakasin yung immune system niya, nakatulad ng ginagawa ng Abiso Wellness. Para lumakas paano? Kailangan mag-comprehensive detox, o parang tinatawag nila, sabi, i-reset natin. I-detox natin mula emotional, sa gut, at saka sa dugo. Yun, tatlong yun. Nagagamit tayo, isa sa gagamitin natin, ito. Superfood. Ito lahat ng mga nakasurvive na pasyente namin, ito lang ang ginamit. Kaya papanoorin niyo yung part 1, 2, 3. Marami kami nakasurvive. Ito lang ang ginamit. Kasi ito, punong-puno ng superfoods ito. Superfoods. At hindi mahal ito. Ang isang capsule to nagkakalaga ng almost average 16 pesos per capsule. Ang iba ang binibenta 400 pesos per capsule. Yung tinatawag na stem cell na sinasabi ko,
misleading, false claim and misleading na ina-advisory ng FDA maging sa Singapore. Bibigyan ko kayo ng istorya nito. Lapit mo, ha? Itong pasyente nito, para maano nyo kung gaano ang Abiso Wellness, kung ano yung efficacy niya. January, that's 2018. 2019, January, nagkaroon ako sa Bicol ng medical mission. Kasi mataas ang cancer rate ang breast cancer doon. Binigyan ko siya ng libreng scanning, magnet scanning. Ito, tsaka may isa pa, may kasama siya, no? At tatlo sila. Sa 100, actually, nasa 105 na test namin noon. Maghapon yun. Tatlo ang nakita ko na anytime pwede magkabukol. Yung isa nurse, sabi ko mag-iingat ka na. Pero nag-abroad na yung nurse, no? Sila ang nandito sa Pilipinas. Sabi ko, ito, extrahin na siya pero wala pang bukol. Pero January yon, I think July or June, napansin niya may bukol siya rito. Pero palibasa, alam niya. Nandun pa ako noon, na yung sinabi ko sa kanya, anytime magkabukol, at kung ano gagawin. Nagpunta ngayon sa clinic. January ko siya na-test, sinabihan ko, winarningan, inaware ko siya, magkakabul ka, kasi mula low, medium, high, extra high ka na, ha? Silang tatlo. Yung isa nagpunta na sabot. Dalawa yan. Kaya isa lang ito magbibigyan ng testimonial. Pero meron pa tayong testimonial doon sa isa. May bukol na nagpa-test. Pumunta sa akin ito sa mga July. Tingnan natin. Panoorin natin, ha? Ano ang pangalan niyo? Ako po si Maria Lourdes San Juan ng Palestina, Pili. Okay, ano ang problema niyo? Ang findings po sa ko, yung aking breast cancer. Oo, na-detect, Pero oh. pa lang, umpisa pa lang. Kaumpisa pa lang. Oh, ito yung impression niya, oh. Ano yan? Upper quadrant, multiple outer lymph nodes. May lymph node siya, ha? Right breast, BIRAD 3, ha? Ito yung ano niya, ha? Nung nagpa-therapy siya, tapos 10 days lang, meron siyang maliit, ha? 10 days lang, bumakin, nagpa-therapy. Iba yung naagapan, iba yung maagap, no? Ayun, okay. May calcification, ha? Ano ngayon? Nag-therapy ka, mahigit sa linggo lang, ha? Di ba? Therapy ako rito sa Abiso na Okay. Mahigit isang linggo. Mahigit sa linggo. O ngayon, ito yung bagong Tapos, testing. Ayan po. Ito yung bagong ultrasound. Ultrasound, ano? Tingnan natin. Recurrent sonograph, ultrasound. No abnormal calcification noted. Yung sa una, may calcification Pero ito, nagkaroon na. Maliit lang kasi. Kaya pag mga ganyan, sandali lang yan. Marami kami pangkaraniwan. Pangkaraniwan lang yan. Madali lang. Basta't wala pang 3cm. Minsan kahit 3cm. Pero pag 2cm, 1cm, sandali lang pag dito. Lilinisin natin ang katawan. Kahit aggressive yan. Tapos, yun nga, yung comprehensive na, i-reset natin yung katawan, yung toxic, maalis. And then, iinom ng supplement na ito. Ito yung nangyari sa kanya. O di, ano sabi? Mukhang okay na. Negative na po. Negative. O di, pero tutuloy ka lang, ha? Kung mga isang linggo pa uli, ha? Para masigurado ma-plus out yan, pa-plus out ka, ha? Meron pa kaming testimonial, yung kasama niya rin. Wala pang 3 linggo, dumating naman yung kasama niya, kasi level din sila Dalaga pa yon, nagkaroon din dito. Pero nag-therapy rin sa akin, after, I think, less than 2 weeks, nawala rin yung tumor. Pero wala siyang record. Pero siguro, iaano natin ito. Idudugtong natin sa video na ito. Pangalan mo? Ay, Antoinette po. Antoinette, anong issue sa'yo? May nakapaa po akong bukol dito sa may Gilid. gilid pang ano po. Oo. Kailan ba yon? Nung 10 days. Mga 10 days. So, mga ano yun? Mga August 29, 27, Opo. 26. August 26, 2019. So, ano ka? Nag-therapy ka sa Abiso Wellness? Nag-therapy po ako dito sa Abiso Wellness po. Okay, Abiso Wellness, ano? So, ngayon, ika-alos sa 10 araw na, di ba? Opo, 10 days na. O, ano ang, napansin mo? Ngayon po, kinakapa ko. Parang wala na po siya. Nawala na? Nawala Oh. na po yung... Oo, ganun ba? Okay. So, ganun ka bilis, Pero kung yan,
May kadalasan pag ganun, bubuksan niya, titignan, iba-biopsy. Pag yan aggressive, in less than 2 months, malaki na yan. Kung gano'n kalaki, biglang gaganon na yun. In less than 2 months, pag hindi agad na-opera. At gagawin, kikimo na yun, tuloy-tuloy na yun. Pag aggressive, kadalasan, marami ang hindi na nakakasurvive. Ano? Nando sa statistic na pinag-usapan natin doon sa part 3. Ano nangyari sa matanda? Nung nagpa-test siya sa akin, nandito siya, masyadong high na siya. Low, medium high, extra high. Doon sa magnetic scan na sinasabi na matututunan nyo sa part 1 to 3. Part 1, part 2, part 3. Panoorin nyo yun. Nandito siya masyado, parang nandito siya sa stage dito, extra high na eh. Kaya makalipas ang 6 na buwan, nagkaroon na siya ng tumor, pero maliit lang. Mga 2 cm lang. O sandali lang naayos, tapos ang problema, yun ang nangyari sa kanya. Ha? So ganun kasimple. O, pupunta tayo sa Pangasinan. Napakataas ang breast cancer ngayon. Napakataas. Sa 100 ata, baka ang may bukol ngayon ng mga babae, minsan hindi pa nila nasalat, hindi pa nasasalat. Ha? Napakataas. Kaya huwag niyong baliwala ito, lalo na kung nagpa-vaccine kayo. Ano? Ito yung breast cancer. Ano? Sa frontal yan eh. Huwag yung masyadong ano yan, hindi mabigat na issue yan. Dahil force, tatanggalin lang yan eh. Hindi wala na. Tapos, iti-therapy lang ng Abiso Wellness, di-detox, linis, paiinumin ng superfoods, ano? Ito. Pero ang mabigat pag nandito, pag nagpunta kayo sa akin dito at malaki na yan, kung ganyan, 1 to 2 cm, huwag kayong mag-alala, hindi masyado problema yan. Ha? Kung aggressive, ang gagawin natin, inuulit ko, kaya nagiging aggressive, napakataas ang toxic, yung isinaksak sa vaccine at may dati pa kayong toxic, nag-multiply, di-detox natin yon mula sa paa hanggang sa ulo. Tapos pawiinom kayo ng nutrients, magkakambyo yun sa non-aggressive. Pag yan na i-convert sa non-aggressive, kahit ang ano rito, ganyan lang kali, 1 to 2 cm, that's fine. Unti-unti naluluso na yan. Kahit dito, ano ang sinasabi ko, ito delikado. Kasi yan, pag naging ganito na, masakit na yan. Kadalasan hindi na ino-opera yan. Talagang dito, magpapakimo kayo. Yan, hindi ako tumututol, ikimo pag dito na. Kasi ang suggestion ko, halimbawa, 3 na, opera, halimbawa dito, 3 cm, ganun na kalaki, 4 cm. O, isasuggest ko, chemo eh. Chemo, operasyon. Pero bago magpa-opera, pakukondisyon muna natin yung katawan, palalakasin natin, alisin na yung toxic, palalakasin ang katawan, and then pa-opera. Yan ang ginagawa ng Abiso Wellness. Ibig sabihin mastectomy, ano? May isa pa, no? Iba, mastectomy buo, pero iba, yung mismong ano lang, no? Buko lang. Pero kung gusto yung patanggal, madali lang ito. O, tsaka natin, ngayon, pero kakalat yan. Kaya ite-therapy ngayon, alisin ng toxic, kung ano man ang toxic na nakikita, pagaganday ng dugo, paayusin yung emotional, kung may emotional issue siya, tulungan natin, spiritual, and then palalakasin ang katawan, babalik na naman tayo ito. Ito talaga, palalakasin natin anti-cancer, sa pamamagitan ng dugo, checkin natin yung hemoglobin. Kung maganda pa, kung maganda yung hemoglobin, malakas yung anti-cancer niya, huwag natin titigilan hanggat hindi lumakas. Pag sinabi kong hindi lumakas, maganda talaga, ipalabas mo yung yung hemoglobin na maganda, saka yung hindi maganda. Makikita na blow by blow yun, na makikita nyo magbabago yung Pero ang problema ito, pagka 5 cm na yan, pumunta kayo at masakit yan, masakit ito eh. Wala na akong magawa. Kung ano yung lilit lang ng konti eh. Pag aggressive, tuloy-tuloy yun. O ang gagawin, pinaka-the best, i-chemo. Kasi hindi na ino-opera eh. Kaya wag nyo nang antayin dito lumaki. Kaya ako ginawa yung bagnet, dahil nadidetect na yung tinatawag ng Abiso Early Detection. Abiso Early Acidic Detection. Para wag na kayong rito pupunta kayo rito, ang babayaran nyo, 500, checkin. Ito lang sa akin ang importante, checkin. Titingnan natin kung high. Katulad itong ginawa ng isang pasyente. Meron kaming pasyente nagpunta rito kahapon eh. Kahapon yun, di ba? Kahapon ba yun? O isang araw? Anong petsa ngayon? November 1, di ba? Kahapon. Andito, di ba? Ipakita natin. Pasyente ko, ito, may cancer to, pancreas cancer. Stage 4. Ilagay mo yung testimonial niya, Yun ang sinabi niya, stage 4 cancer siya eh. Kahapon. Ito naman, isa sa baba, napapansin niya may movement na sa kanya rito. Parang parang may umiipit something,
So nag-alala siya, pero walang bukol. Walang bukol. It means sign of may mataas ang acidity. Parang nakalak, parang masikip ito kumpara dito sa kabila. Tingnan nyo muna, ito yung may cancer na stage 4. Tingnan nyo anong mangyayari. Anong mangyayari dito. Ngayon, bago kayo mag-detect, nakita nyo, pantayan ha? Oh. Pero, hindi mo ba susukatin yan? Kailan? Ang una, titingnan mo kung hindi naninigas yung dalawang paa niya. Bumababa. Checkin natin kung ito, bumababa. Tingnan nyo ha? Tingnan nyo. Oh. Naka-relax ka na. So, pag binaba ko ito, babagsak yung paa niya. Tama ba? Hindi. Ha? Oh, ibababa ko. Bumaba? Hindi. Oh, tingnan nyo ha? Oh, yun ang una. Yun ang unang titingnan nyo. So, sabi niya, hindi daw niya pinipigilan. Tama? Ang nagko-control na sa kanya, yung cancer niya. Dahil siya may cancer na stage 4. Tingnan mo, dapat ba yan? Kayo, common sense. Dapat ba yan? Bababa o hindi? Bababa. Eh, ba't hindi bumaba? Kasi nga may cancer sa kanya. Ang nangyari, ang muscle niya, dapat ganyan. Hindi na elastic. Si acidic, nag-lock na yung muscle mo. Oh, hindi na natin pwedeng sukatan ito dahil yun na nga sa sitwasyon na yun. Ang unang gagawin, palalambutin mo na yung muscle niya. Ite-therapy na siya. Kaya nagte-therapy ngayon yan. Ano? Umiinom nito, umiinom superfoods at gumagamit ng magnet. Ngayon, pagkatapos doon, pagka hindi na siya bumababa na, flexible na, at saka natin susukatin yung kung pantay o hindi. Kaya yan, undergoing sa therapy. Pero yung isa naman, yung kasabay niya, tamo niya, ayaw lang magpakita ng mukha eh. Dito, basta sabi niya, may napanood niya kasi yung yung kay Willie Ong, dahil kinabahan, pwede pala siyang magka-cancer, mga ganon, nung part 1, part 2 pa. Napanood niya eh. Kaya ito, nagkaisip, nagkaroon ng idea. Katulad ng ginawa ko doon sa babaeng natulungan ko, 2 cm pa lang, kaya madaling nawala, 10 days, nalusaw. O, siya ganun din. Napansin naman niya, wala siya, sabi niya, wala akong bukol, pero napapansin ko yung parang ginaganon yung ko, parang yung movement ng suso niya, hindi nakapareho dati kumpara dito. May pagkakaiba na. Baka meron siyang problema na yung sinasabi kong acidic pa lang. Sa loob ng 2 taon, wala pang bukol. Tingnan nyo. Sa breast, pag nagkaroon kayong bukol dito, simple lang yan. Tatapyasin lang yan eh. Operahan ka, tapyasin. Pero pag dito, hindi kayo ma-operahan. Bakit? May vital nerves ito, pwede kayong mamatay o paralitiko. Kaya napakadelikado. Ito ang babantayan. Kaya dito, pinapupunta ka ang pasyente dito, 500 lang. Ito, checkin natin. Ito lang importante kung acidic. Pagka acidic yan, gaganon yung paa niya, ha? Sige. Okay, relax ka lang, sister, ha? Tingnan mo. Pagka ang tao may cancer, pag ang tao, nakarelax ka na, sister? Ano siya? Tingnan, sabi niya, ha? Tingnan nyo, ha? Pag sinabi natin checkin dito, ito, importante. Ito, dito, dito. Kaya may number yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kung magpapatest kayo nito, sa pupunta kayo rito, pag ito lang, 500. Pero magpapatest kayo yung buong nito, 1,000. Parehas na yon. Parehong dalawa na, ha? Kaya ito, ganun ang ginawa niya, ha? Bagsan, hindi siya nanghinayang sa pera, hindi siya nanghinayang sa oras. Dahil alam niya, may pamilya pala ng may cancer sila. Pagka ang tao, titignan natin kung pantay. Pantay, di ba? Tama? Ayun, pantay, ha? Nakita nyo, pantay yan. Naturo ko sa inyo, ha? Para ano kayo. Dito, huwag nyo hawakan itong tendon, ha? Magbabago yan, ha? Dapat yung buto lang hawakan. Ganito lang, Tapos ganun nyo. Ayun, ha? Nakita nyo? Pantay siya, tama? Pantay? Ilalagay natin dito ang ididikit nyo itim, ha? Dito, tingnan nyo. Ito may problema, ha? Sa left side, ha? Pag acidic yan, magbabago yan, ha? Hindi gaano, ha? Walang sa acidic. Kabila. Nilipat natin, ha? Hindi niya sinasabi kung saan ang problema niya, ha? Ang totoo, sinabi niya yung problema niya rito, pagkatapos na tama yung... Ang sabi niya, hindi pagkatapos tayo mag-examine dito, mag-scanning, Dok, tama ka. Yun yung sinasabi ko. Hindi naman niya sinasabi. Gusto niyang matest yung accuracy ng magnet. Totoo, ito talaga kino-complain ko, kaya ako nagpunta rito. Chinek namin. Ang sama ng dugo, ang sama ng hemoglobin niya, daming tinik-tinik. Kaya siya riyan. Ito, pakikita. Ito, sabi ko, pantay. Ang totoo, tinetest ko lang ang tao kung marunong na silang tumingin ng pantay, pero ang totoo, hindi pantayan.
Hindi lang maganda ang pagkalagay ng camera, pero hindi pantayan. Kaya lang, tinitest ko lang kung naiintindihan ng tao kung marunong silang tumingin, ha? Oh. Oh, ano, sa tingin niyo, pantay, hindi? Ano? Oh, mararamdaman mo yun di ba? Oh. Sabi nung pasyente, hindi nararamdaman niya na hindi nga pantay. Umuoro kayo mismo, mararamdaman niyo pag nilagay yun. Oh, pero extra yan. Sinabi ko sa inyo, baka nagkamali tayo, ulitin natin. Di ba? Lipat mo sa kabila, yung itim. Oh. Pantay, hindi. Hindi pantay? Pantay, hindi. Yung tinuro ko sa inyo, ano? Ikaw, sister. Ano, yan, Yan, tingnan mo, pumasok na itong Nung binalik na naman, talagang hindi pantay. Yun ang Kaya, wala pang bukol. Madaling gawin yon. Aayusin lang natin yon. So, at least, ibig sabihin, ang acidic kasi, pag nilagay niyo yung magnet, ito, actually, nandito sa akin, meron ako, Pag ito nilagay niyo rito, pag acidic yan, babago yung nyo. So wala pang bukol. Pero pag acidic yan, pupuntahan ng bacteria, cancer, pagkain nila yun hanggang sa magbabahay na siya, magkakaroon ng bukol. Ngayon, maagapan natin, hindi na magtutuloy-tuloy yun. Buti nagpunta, katulad yung nauna na 10 days lang wala na yung bukol dahil naisip niya, totoo yung sinasabi na, kasi yung matanda, January 10, dito rin parang somewhere dito. Tama yung sinabi ni Doc Abiso, masyadong kasi pwede kong magkabukol, kaya bumalik siya nung maliit pa. Kasi hindi naman siya nagpa-therapy. Siyempre, hindi naman siya naniniwala pa dahil minsan lang nila ako nakita doon sa Bicol binaliwala. Nagkatotoo. Nung nagkatotoo, humingi na sa akin ng tulong. Buti na lang maliit pa, hindi pa malaki. Ganon din dito. Ganito dito, napanood yan kay Doc Willie. Doc Willie, ang totohin, ipinasa lang sa kanya yung ang nagpasa sa kanya, yung kapatid niya na may cancer ata, yun ang lahi niya raw Kaya nagpunta siya rito kahapon. Yan ang nakita niyo anong gagawin natin dyan? Iinom nito. Magmamagnet. Tingnan nyo, ite-therapy, tutuloy natin ito Panoorin nyo, magtyaga lang kayo, importante lalo sa mga babae. Kung lalaki naman kayo, may asawa kayo, kung binata naman kayo, wala kayong asawa, paano kapatid nyo, nanay nyo, lola nyo, tiyahin nyo. Panoorin nyo to, napaka-importante. Huwag yung panghinayangan, Ano ibig sabihin niya? Sa base sa paliwanag, saan may acidic? Dito. Ang tumor nagsisimula sa acidic. Matagal yan, 2 taon. Hindi ko alam gano'n nakatagal yan. Acidic muna, day 1 to 2 years. Anong kinalaman sa tumor? Malaki. Bakit? Yung acidic, pagkain ng bakterya. Pupuntahan ng bakterya, pagkain ng cancer. Pupuntahan ng cancer. Pagkain nila yan, halimbawa may ayuda dyan, isang truck na bigas, pupuntahan ng mahirap. Siyempre. Pag wala pong nakalagay. Sige, wala mo nakalagay. Huwag mo. Tingnan mo. Pantay. Grabe. Ginawa, ang tinesting naman, inalis yung magnet. Ito yung magnet, inalis. Nagpantay. Pag nilagay yung magnet, tsaka naggaganon. Medyo mahaba ito. Tinest pa namin yung, hindi lang ito. Ito ang importante sa akin, pero tinest natin yung paligid dito. Sige, tuloy-tuloy natin. Medyo matagal, pero sundan nyo na lang. Yes. Hindi ko sinasabing may tumor, mataas ang acidity mo at ikaw, low, medium, high, extra high ka. Hindi high. Dapat nasa medium low lang. Extra high yan. Kitang-kita mo, di ba? Ikaw nga mismo, naramdaman mo, di ba? Anong dahilan? Tatagal lang tayo. May science lang ito. Since maselan ito, hindi ko muna ituturo sa inyo. Bakit gumaganon? Don't forget, nagpo-produce ito calibrated magnet. Nagpo-produce ito ng magnetic field. Kapareho ito ng ultrasound, CT scan na nagpo-produce ng magnetic field. Kaya mo, MRI, magnetic resonance imaging. Kapag walang magnetic field, wala silang makikita sa monitor. Pero ang pagkakaiba natin ito, invention ko ito, makikita natin sa galaw ng paa. Tingnan nyo to kung ano ang advantage ito. Yung sa MRI, napakamahal yan. May from 9,000 to 30,000 yan Mahal yun. Hindi ka pwede magpa-check yan palagi. Eto, pag yung magnet, kahit every hour, pwede mo yung itest Ikaw mismo, pag kahit tinuturuan namin yung mga pasyente, paano niya itetest. Halimbawa, nagpa-test ka, nakita sa MRI o ultrasound, may bukol ka. Sinabi, nasa left. Huwag mo sasabihin dito, huwag mo sabihin sa
Abiso Wellness, kung naasa, pwede nyo nga akong pa-check. Katulad nito, hindi naman niya sinabi na ito nang may meron ng ano rito, may nararamdaman na siyang parang pinipiga eh. Tinis namin, yun, nandun na. Sinabi niya, nung pagkatapos, nung tumayo na ito, oo nga, totoo dito eh. Kaya ibang pasyente rito, sabi ko, pag pumunta kayo, para masubukan natin, kung accurate yung calibrated magnetic o yung tinatawag na ABID, Abiso Early Acidic Detection, using the calibrated magnet. Halimbawa, sinabi ng ultrasound, dito may bukol, chichikin natin. Huwag niyo sasabihin lang, pag nakitang pareho, di okay, di ba? Ngayon, chichikin din natin kung ano ang level niyan, low, medium, high, extra high. Pag nagte-therapy na tayo, dapat yan, bumababa yan. Pag extra high kayo, dapat magiging high. Makalipas ang 2 linggo, magiging medium. After 1 month, magpa-test uli kayo sa ultrasound. Diba? Yun ang magbabalidate. Kaya yung magnet, hindi stand-alone ito. Pero reference natin na dahil pwede natin gawin ito every hour, every day. Hindi katulad ng ultrasound. Malaking bagay, malaking tulong sa inyo ito. Tutuloy natin pinaliwanag ko lang. Kung bakit gumaganon pag acidic. Dapat wala tayong acidic. Katulad yon dito, wala naman, di ba? So, pupuntahan ba ng bacteria? Tsaka cancer yon kung walang acidic? Pupuntahan, hindi. Kasi pagkain nila yun, wala namang kakain dun eh. Doon, acidic. Pupuntahan, hindi. After 2 years, may bukol na yan, ganun. Nakuha nyo? Ito ang tanong, baka mamaya ito, meron na. Kinakapako nga po kasi kuminsan parang Sige relax, pagbibigyan kita ilalagay mo ngayon dito titingnan niyo ako 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iko-cover natin lahat ng surface Okay. saan po una? Dito. Dito 1. 2 na. 2. Tingnan niyo ako. 2 yan Di ba suso yan dito sige, tingnan natin. Ibaba mo, ibabawin kamay mo. So acidic na rin yun. Dito na to 3 sa baba. Tingnan mo. Makita nyo? Nakikita ba dyan? Ilapit mo dito, sabi ko nga sa'yo dito 4 dito. Pagitan ng dibdib. Dito, yan. Ganyan dito, Ayan, nakita nyo, ayan, Kitang-kita, di ba? X-ray edit, baka baka 1 linggo, 2 linggo, may bukol na ito Buti nagpunta riyan, maagapan. Punta tayo sa, tingnan ko para sa kabila. Tingnan sa kabila. Tingnan mo. Yung isa gamitin mo. Isa. Ayan, tingnan mo. Tingnan mo. Patay. So, ikaw, kung may common sense tayo, bakit ganun? Lahat ng may cancer ganun. Yung wala naman, di wala. Di alam na natin. Tapos ako magpapaliwanag sa inyo bakit nangyayari yon sa susunod na punta nyo rito, Gusto ko ma-educate ko kayo. Number 3, sa baba. 3. Tingnan mo. 4, pagitan. Matututo kayo. Wala kayong, swerte kayo. Hindi pantay. May konti. Nagsisimula na, nahahawa na. Kasi yan si 4, 1, 2, 3, 4. Nandito yung kabila. Nahahawa na, nagsisimula na, tumatalo na yung acidic. Susunod, magiging acidic na rin sila. Yun, na-detect dito na-detect. Dahil ito, meron talaga, sobrang acidic. Ito, dito wala, tsaka dito, pero dito, kasi umahawa na 5 na yun. Tingnan mo ko dito. Parang north, south, east, meron na rin, high na yan. Lagay mo sa nipples, ibabaw. Eksaktong sa taas. May konti na, high na yan. Tingnan na rin, baka naman mali ang, balik tayo doon sa mo. Super high to. So, hindi tayo nagkamali, validated, di ba? Yan, pag walang bukol, hindi madidetect sa ultrasound. Kasi acidic pa lang tayo, madidetect natin. So, anong gagawin natin? Ang sitwasyon niya, masyadong acidic na nagpupunta na yung mga bakterya, cancer doon. Magsisimula gumawa ng bahay o bukol. Anong gagawin natin? Anong magagawa nung
nito at ng Abiso spray. Ito, Abiso spray. Anong magagawa nito? May FDA ito ha. Anong magagawa niyan? Kakalisin natin yung dikit-dikit. Kasi yan, pag nanatiling acidic yan, diklag yun eh. Ang acidic ibig sabihin, kahit uminom ka ng nutrients, kating mo iba, kahit anong nutrients, hindi gumagaling, hindi nawawala yung bukol. Kasi nakalaki, walang makapunta, dikit-dikit eh. O kakalasin natin yun, yung dikit-dikit, pupuwersahin natin yun. Ha? Yung paliwanag, ba't natin nakakalas? May paliwanag yan, may scientific explanation dyan, pero wag ngayon. Pag yan nakalas, mapapansin nyo, gaganda yung magpapantay, tapos magkakaroon na ng magandang flow. Yung ininom yung nutrients, katulad nito, superfoods, may di-deliver nung dugo doon sa area na yon. Dahil ito, may property to base sa traditional and scientific backing na nakakaano ng tumor. Basahin nyo lang ito. Napakarami. Isa-isa ha. Okay, panoorin 1, 2, 3. Pinapaliwanag ito. Okay? Panoorin nyo maigi ha. Itong ginagawa ko, dahan-dahan ito sa ikalilinaw, ikatutulong sa lahat ng mga, lalo sa babae, ang taas ng breast cancer ngayon. Maniwala kayo, napakataas. So, araw-araw may cancer ako, 1, 2, 3 eh. Dati sa 1 linggo, ang breast cancer ko, maswerte na ako magkaroon ng 2 eh. 1 lang kadalasan sa 1 linggo. Ngayon, minsan sa 1 araw, 3. O sa 1 linggo, minsan naabot ng 15, 20. Bakit? Simula na nang karoon ng pandemic at may sinaksak sa atin. Tutulong ko na lang sa inyo ito, ha? Kahit nasa malayo kayo, huwag kayong mag-alala. Basta't pang aso nyo, may bukol na o may parang something unusual na feeling kayo rito, tumawag ako isa, kahit ako mismo makakausay. Yung secretary ko, halimbawa, nasa Mindanao kayo o nasa Amerika, yung secretary ko, i-appoint tayo ng pag bumili kayo nito, ng 12 pieces. Pag bumili kayo ng 12 pieces nito, o 36 pieces na bote, may privilege kayong kausapin ko kayo. Bibigyan ko kayo ng 30 minutes o 15 minutes. Pag bumili kayo ng 12 piraso, meron kayo 15 minutes para ako kausapin by cellphone. Ako mismo personal makakausap nyo. Pag bumili kayo ng 36 pieces, bibigyan ko kayo ng 1 oras. Kahit 1 oras. 30 minutes to 1 hour. Matulungan ko lang kayo, ha? Ito, panonoodin na natin, tuloy-tuloy lang, ha? Ito, ha? Abiso spray, ano mo? Anong gagawin natin dito? Gigisingin natin yung, ha? Pikit. Mga 3 lang. Ilagay mo ngayon doon sa sa kilikili mo. Hindi pantay, ha? Tingnan nyo, hindi pantay, ha? Tingnan nyo, ano nangyari? Nakita nyo, nagpantay, seconds lang. I-close up mo. Seconds lang, basta i-spray nyo. Kasi ang spray na yan, yung pang sa bacteria, cancer, na ginagamit ng katawan, loob ng katawan, inilabas ko lang, nilagay ko sa spray. Kaya yan ang niya. Diba? Magic, diba? Walang magtuturo sa inyo. Ba't ako mabibigyan ng PhD? Dahil dyan, wala nakakaalam yun. Lagay mo sa 1, bilangin na natin. Ibig sabihin, lagay doon sa 2. Dito, sa gilid. Ilang beses? 3. Sige, ito na. Sunod-sunod. Kabila. Babaw. Ang tanong, halimbawa, ang naalis natin yung acidity. Halimbawa may bukol. Naalis ba yung bukol? Hindi. Pero kasi pag may bukol yan, clogging yan. Puro bakterya, parang mga taong grasa yan. Baga sa magkakabahay na siya, may squatter na. Nakalaskas, dadaan na ngayon yung dugo. Naiinom ka ng nutrients ito na may daladalang anti-tumor. Kung palaging acidic yan nandun, kung ano giniinom mo, hindi na nakakalas, mananatiling malakas yun. Sa pamamagitan ng bagnet, nakalas natin kasi gumanda eh. May di-deliver ngayon, walang traffic, di ba? Malinaw ba? Ang totoo, may 1 buwan ko, mag 3 weeks ko nang inano yun yung kay Doc Willie Ong. Hanggang ngayon, ni isa na scientist, Dr. Ongkoli, kumukontra sa akin. Alam ang ginawa? Nag-request pa sila, i-translate sa English. Yung sinasabi ko, mag-1 buwan na yon, 3 weeks na,
yung part 1, part 2, part 3, ano, ni isa wala akong nagsabi ng negative na buzzer. Pero meron siyang reaction, ano, i-translate ko raw sa English. Kasi, nung kinuha nila yung subtitle caption, tinatranslate naman sa pero hindi malinaw. Kaya ako ngayon, napupuwersa ako, tinatranslate. Kumuha ko ng isang tao para mag-translate. Ayusin lang yung Google Translation para igawin ng English. O yun, ginagawa na ha. Pero ni isa, wala akong basher na scientist o mga specialist ng oncologist, etc. ha. O, panoorin nyo, tuloy-tuloy lang natin. Sabi ko yung English, kaya nga nandito yung tao ko, di ba? Tinatranslate sa English eh. Kasi ibang klase ito. Inventor ako, microwave satellite engineer ako eh. Ang therapy ng Abisuelis, hindi lang chemical. Merong magnetic field, electric field, emotional. Kaya sakop, kaya naituturo. Wala kayong maririnig na iba niyan. May narinig ba kayong ganyan? Wala. Kanina pa tayo nag-ano. Kaya huwag kayong manghinayang bumalik rin, tulungan kayo, ha? Okay? Pagka po may ganito, paano po pag... Okay. Katingnan nyo, kanina pa ako nagdadaldal, may kami yan. Ito lang ang maintenance ko. Bakit? Dahil sa pag ako nagsasalita, daldal ako ng daldal, sisikip ang dibdib ko. Bakit? Maubusan akong oxygen. Labas sa oxygen, di ba? Mai-stress yung dugo ko. Maglalapot. Palibasa, kanina pa ako, nandito? Nandyan. Lalapot. Naagapan, nakakalas niya. Okay, di sumisikip ang dibdib ko. Nakuha nyo? Halimbawa, ayan, anak nyo, ha? Alam nyo, yung mga nanay nyo, tested okay na yan. Sa hirap at ginawa. Di ba? Ang dami ng gerang pinuntahan, pero okay lang. Pero pag ang anak nagsalita ng masakit, sasakit ang dibdib niya. Yan ang iniinda ng ay, ako, may isa akong anak. Minsan, di ako nagpapahalata, pero sakit kaya nakanta yung bagay. Hindi, totoo ba ako? Kasi ang mga anak, yan, nag-internet yan. Speaking of magnet, Antoli, alam nyo, may anak tayo. Siguro lahat mga nanonood ngayon, may mga anak kayo. Di ba? Totoo. Yung iba, kahit pagsalitaan ka ng okay lang sa'yo, sanay na. Pero pag yung anak na gano'n, dinidibdib natin, di ba? Sinama ko na lang yun, ha? Pero ang ginagawa ko na lang, ito, nilalagay ko para hindi ako Minsan, nabibigla yung anak natin, eh. Di ba? Pero tuloy na, panoorin, hanggang matapos, konti na lang yun. Okay, mababawasan na. Yung karanasan ko dito sa magnet na to, pero bago ko naalala to, galing na kami dito noon eh. Diba, nagpaano na kami. Nagano na. So, gumanda pa ganun, pati yung likod ko, yung sa likod ko, hanggang wala na eh. Hindi, wala. Ayos na siya. So, ito lang ngayon, bibiyahin na kami ng Pamindanao. Yung aeroplano, habang umakyat yan, may pressure yan. Nahirapan ako huminga. Naranasan niyo ba yung pag huminga, parang may tumutusok sa... Sa akin, lumalala siya ng lumalala. Hindi na ako nagpalata sa magulang ko. Parang kumukulo, parang may gumagano habang huminga ako. Medyo matagal, pinabayaan ko lang kasi minsan nawawala, di ba? Hindi, lolang lumalala. Sabi ko, naalala ko yung dugo. Malapit siguro dugo ko. Yun, dumapot, di ba? Nandito na sa akin yung bagong ganyan. Kinuha ko magnet. Pag tapat ko siguro 2 to 3 seconds. Ang luwag ng hininga ko, sabi ko, grabe to. Naalala ko lang salamat talaga sa kamay talaga. Dito naman tayo, di tapos na tayo, ha. Yung sa supplement naman, mag-iingat kayo. Alam niyo na naman, marami na nagrereklamo eh. Maraming scam na food supplement. Lalo, yung lumalabas na stem cell, ha. Eto, alam niyo ba, binibenta nila isang capsule, maabot ng 400. Sabi nila, hindi, magana naman high blood diabetes. Ito, magana rin high blood diabetes. Hindi na nga namin pinoproblema yan eh. Cancer naman, yun, ganun din eh. Pero magkano isang capsule? 16 pesos lang eh. Sila, 400 pesos, isang ganun. Kasi ayoko naman kumita ng malaki rito dahil ang hirap ng buhay ngayon eh. Naawa ko sa mga pasyente eh. Ito lang. Pero kung may masama akong lalagay ko stem cell. Gumagaling naman eh. Di bibili ng tao. Pero ayoko nung ganun. Pero totoo, yung stem cell, hindi totoo. Walang scientific backing yan. Bakit? Ilalagay sa capsule, stem cell, living yan eh. Yan, para ma-preserve, base sa science, kailangan mo i-preserve yan sa minus 190. Ito, pakita ko sa inyo. Kaya ito, tingnan mo. Nagkaroon sa Singapore to Government SG Singapore. False and misleading stem cell claims made on supplement. Ganon din advisory ito sa public health dito sa Philippines. Misleading eh. Ayan review of Swiss, sa Swiss ito review of Swiss study, false and misleading stem cell claim made on supplement.